Isang sorpresang birthday party ang inihanda ng dalagang si Jasmine para sa kanyang nobyo. Habang nag-aayos, aksidenteng nahulog ang kanyang hikaw sa ilalim ng kama. Nang balak na sana niyang kunin ito, isang lihim na puno ng panloloko ang kanyang natuklasan. Ang kanyang nobyo, si Gary, ay may kasamang ibang babae sa kanilang bahay. Sa ibabaw ng kama, hindi nila alam na nasa ilalim lang si Jasmine. Pinakikinggan ng lahat. Kailan mo sasabihin sa girlfriend mo ang tungkol sa atin? Tanong ng babae. Malapit na, sagot ni Gary. Kailangan ko lang makuha ang formula para sa hiyas ng Conson. Kapag nakuha ko na lahat ng sikretong sangkap mula sa pamilya nila, tapos na tayo sa kanya. Ang hiyas ng Conson ay isang sinaunang pabango na nilikha mismo ni Jasmine kasama ang kanyang lolo. Ito ang kanilang alas para muling ibango ng pangalan ng kanilang pamilya sa industriya. Kaya pala nilapitan ni Gary si Jasmine para nakawin ang sikretong formula ng kanilang pamilya. Narinig ni Jasmine ang pag-amin ni Gary. Habang kasama ko siya, ikaw lang ang nasa isip ko, sabi nito sa babae. Nagpatuloy sila sa kanilang ginagawa at sa hindi inaasahang pagkakataon, natabig nila ang isang baso ng tubig na natapon sa isang extension cord sa sahig. Isang malakas na kuryente ang biglang naramdaman ni Jasmine na gumapang sa buong katawan niya. Kasabay nito, bigla siyang nakakita ng mga lumulutang na salita sa hangin, tila mga live comments sa isang social media feed na walang awa siyang pinagtatawanan at hinuhusgahan. Malinaw na sinasabi ng mga komento. Sa loob ng 3 buwan, ipapasok ka ni Gary sa isang mental hospital. Para baguhin ang kanyang nakatakdang kapalaran, isa lang ang paraan na sinasabi ng mga komento. Kailangan niyang makuha ang loob ng tiyuhin ni Gary, ang kinatatakutang si Don Carlos. Kahit na siya'y naka-wheelchair, taglay ni Don Carlos ang isang malamig, matalino, at makapangyarihang aura na nagpapatunay na siya ang tunay na pinuno at may hawak ng kapangyarihan sa kanilang angkan. Nang bumalik sa sarili si Jasmine, dali-dali siyang gumapang palabas para tumakas. Ngunit naabutan siya ni Gary na inakalang sinadya niyang pumunta para espiyahin siya. Anong ginagawa mo dito? Nag-surprise visit ka ba? Galit na tanong ni Gary. Alam mo, kasalanan mo rin to. Sa tagal nating mag-on, ni minsan hindi mo ako pinagbigyan. Umiiyak at puno ng pighati na umalis si Jasmine. Habang naglalakad, muling lumitaw ang libu-libong komento sa kanyang harapan na tila nag-uutos sa kanya. Bilisan mo! Ligawan mo si Don Carlos. Huwag kang maniwala diyan, nagpapanggap lang siyang pilay para mahuli ang mga ahas sa paligid niya. Mag-ingat ka, may sasakyang babangga sa'yo. Napalingon si Jasmine at nakita ang isang kotse na mabilis na paparating sa kanya. Agad siyang tumabi. Sa loob ng isang mas malaking sasakyan, nakita niya si Don Carlos na may malamig na tingin habang pinaparusahan ang isang tauhan na nagtaksil sa kanya. Noon napagtanto ni Jasmine na ang mga komentong nakikita niya ay hindi imahinasyon. Totoo ang mga ito. Pagdating niya sa kanyang matalik na kaibigan na si Wangwang, ibinuhos ni Jasmine ang lahat ng kanyang sama ng loob. Ang sakit, Wangwang. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Pagbukas niya ng isang lata ng beer, muling lumitaw ang mga komento. Wala kang kwenta. Imbes na mag-emote ka diyan, hindi mo ba nakikita ang paparating na kapahamakan? At tulad ng sinabi, sa pagbukas niya ng lata, nasugatan ng matalim na gilid nito ang kanyang kamay. May kakayahan akong makita ang mga live comments na nagsasabi ng hinaharap. Pag-amin ni Jasmine sa kanyang kaibigan. Napabuntong hininga si Wangwang. Bes, bawas-bawasan mo nga ang pagbabasa ng mga online novel. Baka nadadala ka na. Sinasabi rin sa mga komento na ikukulong ako ni Gary sa mental hospital para makuha ang hiyas ng Conson at ang sikretong aklat ng aming pamilya, ang 8 batas ng pabango. Kwento ni Jasmine. Pero ang totoo, kahit ako, hindi ko pa nakikita ang aklat na yun.
Nag-search si Jasmine sa internet ng litrato ni Don Carlos at kumpirmado ngang siya ang lalaking nakita niya kanina sa sasakyan. Alam ni Wangwang na mula ng pamunuan ni Don Carlos ang kanilang korporasyon, ang Cash Deer Group, lumago ng husto ang kita nito. Kilala si Don Carlos sa pagiging desidido at walang sinisino, kahit pa ang mga matatagal ng ehekutibo sa kumpanya. Buo na ang desisyon ni Jasmine. Para mabago ang kanyang tadhana, kailangan niyang maging babae ni Don Carlos. Walang nagawa si Wangwang, kundi tulungan siyang alamin kung saan matatagpuan ang mailap na Don. Nang makarating si Jasmine sa hotel, napagkamalan siyang isang modelong ipinadala bilang regalo para kay Don Carlos. Pumasok siya sa silid. Magandang gabi po. Nandito po ako para mag-apply bilang isang perfumer. Nainis si Don Carlos. Lumabas ka. Hindi sumuko si Jasmine. Lumapit siya at sinuri ang pabango sa damit ng lalaki. Ang pabangong suot ninyo ay may kakaibang timpla. Bigla siyang hinila ni Don Carlos papalapit sa kanya. Anong plano mo? Awa effect o ganda effect? Tanong nito habang dahan-dahang tinatanggal ang laso sa kanyang damit at inilalapit ang mukha nito. Sa sandaling iyon, nabasa ni Jasmine ang mga komento. May naglagay ng pampagana sa inumin ni Don Carlos. Natakot si Jasmine at nanginginig na nagsalita. Parang awan niyo na po, pakawalan niyo ako. Binitawan ni Don Carlos ang nanginginig na katawan ni Jasmine. Bigyan mo ako ng malamig na tubig. Sinunod ni Jasmine ang utos at binigyan din niya ito ng isang insenso na may halimuyak na nakakatulong magpakalma ng isipan. Nalaman niyang isang dating ehekutibo na desperado na ang nag-utos na lagyan ng droga ang inumin ng Don. Ang plano nito ay ipasok ang isang babae sa kwarto para magkaroon ng alas laban kay Don Carlos. Siguraduhin mong makukulong siya ng 10 taon. Utos ni Don Carlos sa kanyang abogado. Pagbalik sa korporasyon, pinuna ni Don Carlos ang bagong sample ng pabango na inihanda ng kanyang team. Walang kaluluwa. Malamig niyang sabi sa mga mananaliksik. Walang emosyon. Binibigyan ko kayo ng isang huling buwan. Kung wala pa ring pagbabago, buwagin na ang buong departamento. Sakto namang pumasok si Gary para batiin ang kanyang tiyuhin. Tito Carlos, bati niya ng may pagmamalaki. Nagawa ko na po ang isang espesyal na sinaunang pabango. Tinatawag itong hiyas ng Conson. Inabot niya ang pabango. Isang amoy pa lang. Alam na agad ni Don Carlos na hindi ito gawa ng kanyang pamangkin. Nakita niya ang pangalan ni Jasmine sa mga legal na dokumento. Malapit na ang pista ng mga puso. Sabi ni Don Carlos na hindi inaalis ang tingin sa papeles. Bigyan mo ako ng panlalaking bersyon nito sa loob ng 1 buwan. Agad na sinubukan ni Gary na tawagan si Jasmine para suyuin ito. Pero laking gulat niya nang malamang na block na siya nito. Sa kabilang banda, tinawag ni Don Carlos ang kanyang assistant na si Aldous. Aldous, imbestigahan mo ang lahat tungkol sa babaeng nagngangalang Jasmine. Dala-dala ang isang bungkos ng bulaklak. Pinuntahan ni Gary si Jasmine sa bahay nito para magmakaawa. Jasmine, patawarin mo na ako, sabi niya. Lasing lang ako, kaya ko nasabi ang mga masasakit na salitang yon. Ang totoo, gusto kong tulungan ang pamilya mo na mailabas sa market ang hiyas ng Conson. Habang nagsasalita siya, isang serye ng mga live comments ang lumitaw sa kanyang mukha. Nababasa lamang ni Jasmine. Sinungaling, gusto ka lang niyang gamitin para gumawa ng couple's perfume para sa pista ng mga puso. Hindi na ako maniniwala sa kahit anong kasinungalingan mo. Matigas na sabi ni Jasmine. At isa pa, idedemanda kita dahil sa pagnanakaw ng intellectual property ng hiyas ng Conson. Ngumisi si Gary. Paano mo gagawin yan? Hindi mo ba naaalala? Ikaw mismo ang pumirma sa kontratang naglilipat ng karapatan sa akin. Doon lang naalala ni Jasmine. Nilasing siya ni Gary para linlangin siyang pumirma. Good luck sa'yo.
Pang-aasar ni Gary. Tingnan natin kung mananalo ka laban sa mga abogado ng Cash Deer Group. Gumuho ang mundo ni Jasmine. Habang umiiyak siya, dumating ang kanyang lolo mula sa pinagpapahingahan nito. Narinig pala nito ang buong pag-uusap. "Huwag ka nang umiyak, apo." Malumanay na sabi ng kanyang lolo, "Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang pagsasakripisyo sa hiyas ng konson ay may magandang kapalit. Dahil dito, nakita ng pinakamamahal kong apo ang tunay na kulay ng isang tao." Nagpasya ang kanyang lolo na ibigay kay Jasmine ang pinakatatagong yaman ng kanilang pamilya. Ang aklat na Ang 8 Batas ng Pabango na ipinamana sa loob ng 7 henerasyon. Ngunit, dahil sa ilang kadahilanan, marami ng salita sa aklat ang nabura at hindi na mabasa. Hindi ito maiintindihan ng ibang tao, paliwanag ng kanyang lolo. Ang mga tunay na sikreto ay naipapasa lamang sa bibig ng ating mga ninuno. Ito ang mga aral na itinuturo ko sa iyo araw-araw, Jasmine. Samantala, nag-ulat na si Aldous kay Don Carlos. "Sir, nalaman ko na si Jasmine ay dating nobya ni Mr. Gary. Siya rin ang ika-7 henerasyon na tagapagmana ng pamilya ng mga perfumer. Ayon sa aking nalaman, matagal nang nawawala ang 8 batas ng pabango, kaya naman isang maliit na pagawaan na lang ang natira sa kanila." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Don Carlos. Gusto niyang ilagay si Jasmine sa kanyang chessboard bilang isang susi na babago sa takbo ng buong laro. Sa panahong halos sumuko na si Jasmine, isang email ang kanyang natanggap, isang job offer mula sa Cash Deer Group. Ito na ang pagkakataon niya. Kailangan niyang sunggaban ito para baguhin ang kanyang kapalaran. Pagdating ni Jasmine para sa kanyang trabaho, agad siyang nag-alala para kay Don Carlos. "Pangulo, kailangan niyo pong magpa-check up agad sa ospital." Paalala niya. "Kahit sandali lang kayo na-expose sa nerve-inhibiting stimulant na yon, may masamang epekto pa rin yan sa sistema niyo." Walang emosyong hinawi ni Don Carlos ang kamay niya. "Bumalik ka na sa opisina mo," malamig niyang sabi at pumasok sa loob. Pagdating ni Jasmine sa laboratorio, nakita niya si Linda Lamshasa, isang assistant ni Gary. Napansin niya ang pulseras sa kamay ni Linda. Ito ang pulseras ng babaeng kasama ni Gary sa ilalim ng kanyang kama. Lumapit si Aldous at ipinakilala si Jasmine. "Si Don Carlos mismo ang nag-imbita sa iyo sa Cash Deer, pero hindi ka magiging perfumer. Magiging personal assistant ka niya." "Ang pangit naman ng workplace na to," reklamo ni Jasmine. "Mukhang minadali lang ang pag-aayos nito." Sabi ni Aldous, ang posisyon na yon, assistant to the assistant ng Pangulo, ay pangarap ng marami. Binigyan niya si Jasmine ng listahan ng mga gusto at ayaw ni Don Carlos. Ayaw niya sa mga nahuhuli, sa oras at sa mga nambobola. Bawal na bawal ang malakas na pabango at ang pagkain ng durian sa opisina. Napabulong si Jasmine. Ang weird naman ng boss na to. Sakto namang dumaan si Don Carlos at narinig siya. Humingi ng tulong si Jasmine kay Wangwang. Paano ba mapapalapit sa isang Don? Lahat ng lalaki gusto ng mahaba ang legs, sabi ni Wangwang. Pero si Don Carlos, marami na siyang nakitang magaganda. Pero alam ko, nag-donate siya ng 1,000,000 sa Animal Rescue Center. Baka yan ang paraan mo, sa pamamagitan ng kanyang passion. Agad na dinala ni Jasmine ang isang pusa sa opisina at umarte bilang isang animal lover. "Nakita ko po itong pusa sa gitna ng busy street," paliwanag niya kay Don Carlos. "Hindi ko po matiis na iwan siyang nag-iisa. Naalala ko, noong bata pa ako, may alaga akong pusang itim at puti, si Mimi, pero namatay siya sa aksidente." "Hindi ka ba allergic sa balahibo ng pusa?" tanong ni Don Carlos. Agad na lumitaw ang mga komento. Ang pusang kaliko na yan ay pinulot ni Don Carlos noong nakaraang taon. Wala siyang oras mag-alaga, kaya pinabantayan niya lang sa building manager. Nagpanggap si Jasmine na walang alam at dali-dali niyang binalik ang pusa. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, inutusan siya ni Don Carlos na tumawag ng taxi. Inisip ni Jasmine na ito na ang shot niya.
Nagkunwari siyang hindi makatawag ng sasakyan para siya na mismo ang maghatid kay Don Carlos pauwi. Ngunit ang kanyang magaling na pagmamaneho ay nagdulot ng matinding pagkahilo kay Don Carlos na nasuka sa daan. Pagdating sa bahay ng Don, nagkunwari si Jasmine na inaatake ng low blood sugar. Ngunit hindi siya pinansin ni Don Carlos. Siguraduhin mong nakakandado ang pinto, sabi lang nito. Pauwi na sana si Jasmine nang makita niya ang isang taong nagbabalak na kidnapin siya. Tumakbo siya at nagtago sa isang malaking kahon sa tabi ng daan. Muli, nakita niya ang mga komento. Nasa labas lang ang kalaban mo. Hindi nagtagal, napagkamalan ng masamang tao na si Jasmine ang isang manikin at binuhusan ito ng acid. Si Linda ang nagpabayad para saktan si Jasmine. Selos na selos siya. Naghihintay si Jasmine na umalis ang salarin at tumakbo pabalik sa bahay ni Don Carlos. Humingi siya ng tulong, ngunit inakala lang nitong nag-iiksena si Jasmine, kaya hindi siya pinagbuksan ng pinto. Naupo si Jasmine sa labas at umiyak ng umiyak. Biglang lumiwanag ang paligid. Pinayagan pala siya ni Don Carlos na doon na manatili ng isang gabi. Nakita niyang may mataas na lagnat si Jasmine, kaya pinahiga niya ito sa sofa. Kinumutan niya ito at kinuha ang kanyang temperatura. Sa kanyang kalituhan, hindi sinasadyang nahawakan ni Jasmine ang kamay ni Don Carlos. Inalis ni Don Carlos ang kamay niya. Ginising siya at pinainom ng gamot. Hahawakan kita, Don Carlos, sabi ni Jasmine habang nagmomonolog, at gagamitin kita para parusahan ang lahat ng masasamang tao. Paggising niya kinabukasan, naalala niya ang pag-aalaga ng kanyang boss. Napagtanto niyang malamig lang ito sa labas, pero mabait sa loob. Dali-dali siyang umalis bago pa ito magising. Pagdating sa opisina, hinila siya ni Gary sa isang sulok. Mag-resign ka na, utos niya. Huwag ka nang gumawa ng eksena at huwag mo akong inisin. Si Don Carlos mismo ang kumuha sa akin dito sa CAC Dieu. Matapang na sagot ni Jasmine. Kung gusto mong tanggalin ako, tanungin mo muna si Tito Carlos. Nagbabala pa siya. Kapag nagtapon ka ulit ng acid sa akin, magsusumbong na ako sa pulis. Hindi maintindihan ni Gary ang pinagsasabi niya, kaya inalok niya si Jasmine ng 500,000 yuan para sa karapatan sa hiyas ng konson. Labag man sa kanyang kalooban, pinunit ni Jasmine ang tseke at inihagis sa mukha ng lalaki. Sasagot pa sana si Gary nang dumaan si Don Carlos. Kahit hindi ito nagsalita, ang lamig ng kanyang aura ay sapat na para umatras si Gary at bumalik sa opisina. Tumawag si Don Carlos sa telepono. Huwag kang makikipagnegosasyon. Mas gusto ko pang basagin ang hiyas kaysa manatiling buo ang sirang bubong. Ang mga salita ni Don Carlos ay naging isang aral kay Jasmine. Sa lab, pinuri ng lahat ang ganda ng amoy ng pabangong hiyas ng konson. Tuwang-tuwa si Gary, sigurado siyang gagawa siya ng classic na pabango. Pero biglang may natanggap si Linda na balita. Ang formula ng hiyas ng konson ay nag-leak online. Si Wangwang pala ang nag-livestream ng libreng paraan para gawin ang pabango. Nagbigay si Jasmine ng decisive blow para hindi kumita ang kanyang kalaban. Lahat ng ito ay parte ng plano ni Don Carlos. Inutusan niya si Aldous na gawing hot search ang livestream. Naimbestigahan na ni Aldous na si Linda ang umupa ng tao para magbato ng acid kay Jasmine. Gusto sanang ipakulong ni Don Carlos ang masamang tao, pero pinili niyang gamitin muna si Linda bilang isang trump card. Narinig niya na pupunta si Gary sa bahay ni Jasmine at magwawala. Agad niyang kinansela ang isang mahalagang meeting. Gusto niyang maging hero at iligtas si Jasmine dahil alam niya, kapag nawalan ng kontrol si Gary, hindi na magtatago ang taong nagmamanipula sa kanya. Dumating nga si Gary sa bahay ng pamilya ni Jasmine at nagwala. Sisiguraduhin kong wala ng puwang sa industriya ang sinaunang pabango ng pamilya ninyo, sigaw niya. Naalala ni Jasmine na allergic si Gary sa jasmine, sampaguita flowers. Dali-dali siyang naghagis ng isang dakot ng bulaklak sa mukha ni Gary. Galit na galit. Akmang susugurin ni Gary si Jasmine
nang biglang dumating si Don Carlos at hinawakan ang kamay ng pamangkin. Wala ka bang respeto? Matalim na tanong ni Don Carlos. Hindi mo ba naisip na pinapahiya mo ang pangalan ng pamilya natin? Inutusan niya si Gary na mag-sorry at magbayad ng danyos sa pamilya ni Jasmine. Kung hindi, ipapatawag niya ang pulis. Walang nagawa si Gary kundi mag-iwan ng ATM card at umalis. Tinawag ni Don Carlos si Jasmine papalapit at dahan-dahang pinunasan ng luha sa pisngi nito. Salamat po, Pangulo, sabi ni Jasmine. Dumating po kayo sa oras na kailangan ko kayo. Sakto namang nahulog ang cabinet sa taas. Akmang tatayo si Don Carlos mula sa wheelchair ng mabilis na naitulak ni Jasmine ang cabinet pabalik sa lugar. Narinig ni Don Carlos na kumukulo ang tiyan ni Jasmine, kaya inanyayahan niya itong kumain. Habang nasa restaurant, nag-aalala si Jasmine na baka guluhin ni Gary ang kanyang lolo. Nagulat siya sa sobrang init ng steam bun, siopaw, kaya nabitawan niya ito sa plato. Sa pagmamadali, napainom siya sa baso ni Don Carlos. Binigyan ni Don Carlos si Jasmine ng pagkakataong gumawa ng pabangong mas hihigit pa sa hiyas ng konson. Kung magtagumpay ka, sabi ni Don Carlos, ang inyong pamilya, ang Gianthi, ay makikipag-partner sa Catch Deer Group para ilunsad ang produkto sa merkado. Inamin din niya kay Jasmine, alam mo ba, ang sanatorium kung saan nakacheck-in ang lolo mo ay pagmamay-ari ko. Inutusan ko ang mga staff ko na alagaan siya ng mabuti. Tuwang-tuwang pumirma si Jasmine sa kontrata at nagsimulang sarap-sarapan sa pagkain ng siopaw. Sa kabilang banda, nag-aalala si Gary na baka gusto rin ni Tito Carlos ang 8 batas ng pabango. Huwag kang mag-alala, sabi ni Linda. Kahit pa nakawin pa, makukuha ko ang sikreto at ang Cash Deer Group para sa iyo, mahal ko. Kapag nagtagumpay ka, papakasalan kita, pangako ni Gary. Pag-uwi ni Jasmine, hindi maalis sa isip niya ang sandaling iniligtas siya ni Don Carlos. Sa hindi sinasadya, iginuhit niya ang mukha nito sa papel. Kinabukasan, pagdating niya sa kumpanya, agad siyang sinagupa ni Linda. Wala kang silbi, kaya ka iniwan ni Gary dahil wala kang kwenta. May sinira akong pangarap ng isang magnanakaw, sagot ni Jasmine. Nakipag-ugnayan ako sa pinakamahusay na perfumer sa Singapore. Mayabang na sabi ni Linda, pero malakas ang loob ni Jasmine. Inilapit niya ang mukha niya kay Linda. Ang pabango para sa pista ng mga puso sa taong ito, ako lang ang gagawa. Sa opisina ni Don Carlos, narinig ni Jasmine na kailangan siyang pumunta sa Yunnan sa loob ng kalahating buwan. Ang Yunnan ay isang mataas na talampas, paliwanag ni Don Carlos, kung saan maraming iba't ibang uri ng halaman pwedeng makatulong sa pananaliksik mo. Doon, nagkaroon si Jasmine ng ideya. Pagsasamahin niya ang pag-aaral ng halaman at ang kasalukuyang panlasa ng mga consumer para makagawa ng pabangong pinagsasama ang klasiko at moderno. Pangako po, magdadala ako ng magandang balita pagbalik ko. Nag-impake si Jasmine at nagpadala ng text kay Don Carlos, nangangako ulit. Pero ang sagot niya ay isang salita lang, okay. Hindi pa ako tapos sa'yo, Don Carlos. Mapapaibig kita? Bulong niya. At hindi sinasadyang na-record niya ang boses niya at na-send kay Don Carlos. Agad niyang binawi, pero huli na. Sakto namang dumating si Aldous. Nagsimula na si Gary Pangulo. Alam ni Don Carlos na ginagamit niya si Jasmine bilang bait para sa kanyang mga kalaban. Kaya inutusan niya si Aldous na magbigay ng sapat na kompensasyon kay Jasmine. Nang umalis si Jasmine, sinubukan ni Gary na pasukin ang bahay nila para nakawin ang 8 batas ng pabango. Pinapanood ni Don Carlos ang lahat sa pamamagitan ng CCTV camera. Ngunit hindi lang si Gary ang nakita niya. May isa pang lalaki na pumasok. Tinakot ng lalaking ito si Gary para ibigay ang aklat. Napansin ni Don Carlos ang peklat sa kamay ng lalaki. Ito ang lalaking sumagasa sa kotse nila ng kanyang nanay noong araw. Pinalabas ng lalaki si Gary at naghanap sa loob ng bahay.
Biglang bumalik si Jasmine, mas maaga sa plano. Gusto sanang sugurin ni Aldous ang lalaki dahil matagal na nilang hinintay na makagat ang bait, pero pinigilan siya ni Don Carlos. Hindi ko ipapahamak si Jasmine, desidido niyang sabi. Sa loob ng bahay, handa nang umatake ang lalaki. Kakatok sana si Don Carlos sa pinto. Bakit ang aga mo yata? 1 linggo bago ang inaasahan. Tapos na po ang survey ko, sagot ni Jasmine. Ayoko na pong mag-aksaya pa ng pera ng kumpanya. May maganda rin akong dinala para sa inyo. Nakita ni Don Carlos ang lalaking nagtatago sa loob. Hinila niya si Jasmine at niyakap. Sa pagkakadulas ni Jasmine, aksidenteng dumampi ang labi niya sa labi ni Don Carlos. Ginamit ng nakamaskarang lalaki ang pagkakataong ito para tumakas. Bakit? Anong kinain mo? Ang anghang! Tanong ni Don Carlos nang maramdaman ang kakaibang pakiramdam sa labi niya. Sorry po, sagot ni Jasmine. Kumain po ako ng maanghang na noodles. Alam ko pong ayaw niyo sa anghang, pero hindi ko naman inasahan na hahalikan niyo ako. Umuwi ka na at matulog ng maaga. Isara mo ang pinto ng mahigpit. Utos ni Don Carlos. Kinabukasan, iprinisenta ni Jasmine ang kanyang bagong formula na pinangalanan niyang ang ningning ng buwan at bituin sa Otrang Tuasang. Ang pabango ay may sariwang amoy ng sabon, tulad ng sinag ng buwan na sinamahan ng malamig na minty scent ng patchouli na tila simoy ng hangin sa gabi. Puring-puri ng lahat ang pabango. Sabi nila, ang pabangong ito ay tulad ng isang high society lady. Iniharap naman ni Linda ang kanyang version na gawa ng sikat na perfumer sa Singapore. Naamoy agad ni Jasmine na ang pabango ay kombinasyon ng formula ng 3 sikat na pabango. Ang natural perfume ng Japan, 1874 ng England, at The Nun ng Norway. Agad na kinansela ni Don Carlos ang proposal ni Gary para hindi masira ang reputasyon ng kumpanya. Gustong baguhin ni Jasmine ang formula, pero kailangan niya ng isang bihirang sangkap, ang Golden Face, Kimhan. Sabi niya, nasa kamay ito ng isang kolektor, si Ginoong Linan Guang. Humingi siya ng tulong kay Don Carlos para kontakin ito. Tinanong din ni Jasmine si Don Carlos tungkol sa halik kagabi, pero sinabi lang niya na huwag siyang mag-overthink. Pinigilan ni Gary ang kanyang dating nobya. Huwag mo na siyang ligawan, may bumaba sa buwan si Tito Carlos. Sino? Ang ultimate first love niya, sabi ni Gary. Isang sikat na cellist at mas maganda at mas talentado siya sa'yo. Tinawagan ni Jasmine si Wangwang. Nalaman niyang ang babae ay si Lin Yu, na nag-retire na 3 taon na ang nakalipas. Nakita niya ang isang lumang litrato at nakita niyang si Don Carlos ay nakangiti ng ganoon kaamo. Nalulula sa lungkot, nabasa niya ang mga komento. Gamitin mo ang strategy na substitute para mapaibig mo siya. Nagbihis si Jasmine na ng damit na halos kamukha ng suot ni Lin Yu at pumunta sa paboritong restaurant ni Don Carlos. Nagpatugtog siya ng music sa kanyang cellphone at umakyat sa stage. Nagkukunwari siyang tumutugtog ng cello. Ngunit pumutol ang string ng cello, pero nagpapatuloy pa rin ang music. Nahuli siya. Hinabol niya si Don Carlos para magpaliwanag. Alam ko na inimbestigahan mo ang tungkol sa akin, sabi ni Don Carlos. Jasmine? Malamig siyang tinanong. Gusto mo bang maging babae ko? Pero isa lang ang ayaw ko, ang umarte. Kaya huwag kang mag-e-eksena at huwag kang manggaya ng iba. Biglang dumating ang balita na ospital ang tatay ni Don Carlos. Agad na itinulak ni Jasmine ang wheelchair ni Don Carlos. Sa bahay, nalaman niyang minor stroke lang ang nangyari. Nakita ni Don Carlos ang mga balat ng ubas sa mesa. Babalik na ako sa opisina, sabi niya. Naiwan silang dalawa. Nagdrama ang tatay niya. Hindi mo na ako mahal, Carlos? Nagsabi pala ang tatay niya kay Don Carlos na pakasalan ang babaeng anak ng pamilyang may-ari ng Kangmin Pharmaceuticals dahil makakatulong ito sa kumpanya. Aalis na po ako, sabi ni Jasmine, pero biglang hinila ni Don Carlos ang kamay niya. Siya ang girlfriend ko, pagpapakilala niya sa tatay niya.
Alam ni Jasmine na ginagamit lang siya ni Don Carlos bilang shield, pero sinakyan niya ang laro. Siya ang gumawa ng bagong pabango para sa kumpanya, dagdag ni Don Carlos. Nang makita niyang mukhang satisfied ang tatay niya, nagpaalam na siya. Samantala, sinabihan ng nanay ni Gary, si Mrs. Lee, ang kanyang anak na ligawan ang anak ng Hangmin Pharmaceuticals para umangat siya sa mata ng kanyang lolo. Pauwi, gumawa agad si Don Carlos ng isang contract para sa kanilang relationship. Alam ko ang intensyon mo, sabi ni Don Carlos, at saktong-sakto, kailangan ko ng isang shield. Ang kontrata ay tatagal ng 2 taon at si Jasmine na ang maglalagay ng halaga. Sumang-ayon si Jasmine sa isang kondisyon. Gusto kong tumira sa iisang bahay kasama ka. Tinulungan ni Wangwang si Jasmine mag-impake at inalis niya ang lahat ng mga luma at boring na damit tulog ni Jasmine. Mabilis matatapos ang kontratang ito, sabi niya. Kailangan mong tapusin si Gary bago kanya ipadala sa mental hospital. Binigyan din siya ni Wangwang ng isang bote ng strong liquor, alak na may matapang na amoy, para magkaroon siya ng lakas ng loob. Naghanda rin siya ng isang sexy nightwear para patumbahin si Don Carlos sa isang gabi. Pagdating ni Jasmine sa bahay ni Don Carlos, nagpumilit siyang lumipat sa kwarto nito. Pumayag si Don Carlos, pero may isang kondisyon. Bawal kang umakyat sa 3rd floor bedroom. Binuksan ni Jasmine ang bote ng alak. Pangulo, para sa simula ng ating pagsasama, sabi niya. Salamat po at kinuha niyo ako at binigyan ng pagkakataon na mag-research ng bagong produkto. Pangalawang shot. Salamat po at iniligtas niyo ako kay Gary. Pangatlong shot. Cheers sa masaya nating pagsasama. Sandali lang po, Pangulo, sabi niya, at tumakbo sa kwarto at lumabas na nakasuot ng sexy nightwear. Talagang ang nagbigay ng lakas ng loob ang alak. Don Carlos, sabi niya, alam kong marami kang kalaban, pero poprotektahan kita. Nakangiti si Don Carlos sa inosenteng pag-atake ni Jasmine. Binuhat niya ito papunta sa kama, pero laging nahuhulog si Jasmine. Nagsimula siyang maghubad ng damit, kaya kinumutan na lang siya ni Don Carlos. Habang nagtatrabaho si Don Carlos, narinig niya ang ingay mula sa itaas. Lumapit siya kay Jasmine, binuhat siya papunta sa kama, at sinindihan ng insenso para makatulog siya ng mahimbing. Doon naman sa kabilang panig, nagngingit-ngit sa galit si Gary. Ang lahat ng maganda, napupunta lang kay Tito Carlos. Ang tatay ko ang panganay, pero isang maliit na posisyon lang ang hawak niya. Kung ibibigay ni Jasmine ang sikreto ng pabango kay Tito Carlos, wala na kaming pag-asa. Nalaman ni Linda na aalis si Don Carlos papuntang Hong Kong sa loob ng ilang araw. Nagplano si Linda na mawala si Jasmine kasama na ang 8 batas ng pabango habang wala ang Don. Kinaumagahan, nagulat si Jasmine nang makita si Don Carlos sa banyo. Nagkunwari siyang natumba at inutusan si Jasmine na ipikit ang mata at tulungan siyang bumalik sa wheelchair. Ipikit mo ang mata mo, utos niya. Habang naghahanap ng wheelchair, hindi sinasadyang nahawakan ni Jasmine ang matigas na dibdib ni Don Carlos. Pagkatapos ay ginamit niya ang lahat ng lakas niya para itayo siya. Ngunit nadulas siya at sa pangalawang pagkakataon, aksidenteng dumampi ang labi niya sa labi ni Don Carlos. Agad na itinulak ni Don Carlos si Jasmine. Basahin mo ulit ang ikasito na artikulo sa ating relationship contract. Sa huling araw ng linggo, nagtatrabaho pa rin si Don Carlos. Narinig ni Jasmine ang tagapamahala, si Manang Lucy D. Luu, na nagsabi, araw-araw, nagsisindi ng pabango ng pagpapahinga, Wong Anthan, si Don Carlos. Naamoy ni Jasmine ang medyo mapait na amoy at nagtanong kung saan ito binili. Regalo ito ng isang kaibigan sa Hong Kong, isang taong pinagkakatiwalaan ko ng lubos. Paliwanag ni Don Carlos, ngunit nagduda si Jasmine. Sa tingin ko, ang pabango ng pagpapahinga ay may sangkap na Datura stramonium, talong aso. Kapag nag-overdose,
Magdudulot ito ng matinding sakit ng ulo at heart arrhythmia. Agad na inutusan ni Don Carlos si Aldous na i-check ang ingredients ng insenso. Hindi makapaniwala si Jasmine na laging may nagbabadyang panganib sa paligid ni Don Carlos. Nakita niya ang pagiging malamig ng Don, ngunit alam niyang nasasaktan ito dahil sa pagtataksil ng kaibigan. Nagdesisyon siyang gumawa ng sarili niyang pabango ng pagpapahinga para sa kanya. Nagdagdag siya ng amoy ng osmanthus, tsampakang gubat, na paborito ni Don Carlos para mas mapanatag ang isip nito. Pinanood ni Don Carlos si Jasmine habang maingat itong naghahalo ng mga sangkap. Hindi niya namalayan na attract na siya rito. Pinigilan ni Jasmine si Don Carlos sa paghawak sa insenso na hindi pa tuyo at hindi sinasadyang nahawakan niya ang kamay nito. "Huwag muna, Pangulo," paalala niya. Kailangan pa niyang matuyo ng kalahating araw. Nang makita niya si Manang Lucy na nagdadala ng lumang insenso sa kwarto, sinabi ni Jasmine, "Simula ngayon, ang bago na ang gagamitin niyo. Sigurado akong makakatulog kayo ng mahimbing ngayong gabi. Pero bukod sa insenso, makinig din kayo sa relaxing music." "Huwag mong patayin ang ilaw," sabi ni Don Carlos. "Ayaw ko sa dilim." Inilayo ni Jasmine ang ilaw sa kama para hindi ito makaapekto sa pagtulog niya. Gaya ng sinabi niya, nakatulong ang pabango. Agad na nakatulog ng mahimbing si Don Carlos. Kinabukasan, nalaman ni Aldous na ang taong gumawa ng insenso ay nakatanggap ng 1,000,000 yuan 3 buwan na ang nakalipas. Biglang nahulog ang rosaryo sa kamay ni Don Carlos, ngunit nagkunwari siyang walang pakialam. Nagsisimula pa lang ang laro nila ng kanyang kalaban. Inutusan si Jasmine na bumili ng kape. Nakita niya si Gary na nililigawan ng anak ng Hangmin Pharmaceuticals, si Miss Ma Qingcheng. Gusto sana niyang ilantad si Gary, ngunit biglang lumitaw ang mga komento. "Huwag kang makialam. Hayaan mong ang masamang babae ang magturo ng leksyon sa masamang lalaki." Lihim na nagpicture si Jasmine at ipinadala kay Linda. Agad na dumating si Linda at hinarap si Gary. "Anong tingin mo sa akin, Gary?" Dahil sa inis, hinagis ni Miss Ma ang bulaklak kay Gary. Galit na sinugod ni Gary si Jasmine at natulak si Linda. Napahiga si Linda sa sahig at namimilipit sa sakit ng tiyan. Buntis pala siya. Ayon sa doktor, malubhang nasaktan ang kanyang matris na maaaring makaapekto sa kanyang kakayahang magkaanak sa hinaharap. Biglang tumawag ang nanay ni Gary para sabihin na nagpadala na siya ng 500,000 yuan para makipag-break si Linda sa kanyang anak. Ayaw na rin makita ni Gary si Linda, sabi niya. Lahat pala ng ito ay plano ni Don Carlos. "Hindi ka natatalab kay Jasmine," sabi niya kay Aldous. "Alam kong lilitawin niya ang katotohanan tungkol kay Gary." "Sige, Don Carlos," sabi ni Aldous. "Napakatalino niyo talaga sa pag-intindi sa mga tao." Inutusan ni Don Carlos si Aldous na walang sino man ang papayagang makagambala sa kanya kinabukasan. Bago matapos ang araw, nalaman ni Jasmine na nag-post si Linda ng mga patunay online na niloko at sinaktan siya ni Gary at balak pa nitong sirain si Don Carlos. Sa kabilang banda, galit na galit ang lolo ni Gary at inutusan siyang mag-leave ng kalahating taon. "Lolo, bakit palagi niyo nalang pinapaboran si Tito Carlos? Ako ang panganay na anak," reklamo ni Gary. Pinayuhan siya ng kanyang tatay. "Anak, huwag mo nang isipin yan." "Hindi, tatay," sagot ni Gary. "Sabi mo, tanggapin ko na lang ang kapalaran ko. Pero ako, hinding-hindi ako susuko." Samantala, inutusan ng nakamaskarang lalaki ng kanyang boss na hanapan ng pagkakataon para patayin si Jasmine. Kinabukasan, narinig ni Jasmine na ipinasok si Linda sa mental hospital. Ayon sa kanyang mga kasamahan, ang mga magulang ni Linda ay materialistic at ninakaw ang lahat ng ipon ng kanilang anak. Pumunta si Don Carlos sa libingan ng kanyang nanay. "Ngayon ang birthday ko, pero araw din ng kamatayan mo," malungkot niyang sabi. "Naaalala ko pa ang mukha mo, pero dahan-dahan ko nang nakakalimutan ang mabangong amoy mo. Kaya ko itinayo ang perfume lab
para masimulate ko ang amoy mo. Amoy ito ng bulaklak ng koton at may amoy ng sabon. Naramdaman ni Don Carlos na may sumusunod sa kanya. Si Jasmine pala, nagkunwari siyang napadaan lang. Jasmine, malamig niyang babala. Huwag kang magpakita ng awa, huwag kang magsalita. Tahimik lang si Jasmine, ngunit may kagat siya ng lamok sa kanyang balikat. Tinawag siya ni Don Carlos at dahan-dahan siyang nilagyan ng ointment. Ngumiti si Jasmine, sulit ang kagat ng lamok. Don Carlos, happy birthday. Pag-uwi niya, hindi makita ni Jasmine ang kanyang hair tie. Nakita ito ni Don Carlos sa sahig at isinoli sa kanya. Aalis ako papuntang Hong Kong sa loob ng 1 linggo, sabi niya. Gusto sanang ihatid ni Jasmine si Don Carlos para maging effective ang kanilang roleplay, pero tumanggi ito. Ngunit may isang maliit na ngiti sa gilid ng labi ng Don. Mag-ingat po kayo, sabi ni Jasmine at binigyan siya ng isang maliit na regalo. Hiniling ni Don Carlos kay Jasmine na yakapin siya para makita ng ibang tao. Dahan-dahan siyang yumuko at niyakap ang kanyang malamig na boss. Lumitaw ang mga komento. Bagay na bagay sila. Ngunit may babala. Paparating na si Gary. Binitawan ni Jasmine si Don Carlos. Hindi niya inasahan na ganong kabilis dumating si Gary. Hindi na siya nakapaghanda. Nang magising si Jasmine, nasa isang pribadong mental hospital na siya. Nagpaliwanag siya, pero sinabi ng doktor na mayroon siyang hallucinations at agitation. Tinalian nila siya para madali siyang turukan ng sedatives. Kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin mababago ang kapalaran ko, sabi niya. Sa Hong Kong, pinapanood ni Don Carlos ang bawat galaw ng kanyang pamangkin. Sa tingin ko, hindi na makakalusot si Gary Pangulo, sabi ni Aldous. Sa pamamagitan ng GPS na nilagay ni Don Carlos sa hair tie ni Jasmine, nalaman niya na dinala ito sa mental hospital. Binuksan niya ang recording sa maliit na regalong ibinigay ni Jasmine. Sa recording, narinig niya ang boses ni Jasmine. Hindi niya alam ang amoy ng nanay niya, kaya sinubukan niyang gumawa ng pabango gamit ang koton at sabon. Sana maging mas masaya kayo, Pangulo. Napakaganda niyo kasi kapag nakangiti kayo. Ang mga alaala ay bumalik kay Don Carlos. Ang mga masayang sandali nila ng kanyang ina. Naalala niya rin ang proteksyon at init na ibinigay ni Jasmine sa kanya. Book me a flight back home. Utos ni Don Carlos. Sa ospital, nagkunwari si Jasmine na uminom ng gamot para kalagan siya ng nurse. Nang makaalis ang nurse, tumakas siya. Ngunit sinalubong siya ng nakamaskarang lalaki. Tumakbo siya, pero lahat ng pinto ay nakasarado. Isang pasyente ang inakala niyang anak niya si Jasmine at niyakap ang lalaki. Nagkaroon ng pagkakataon si Jasmine. Pinindot niya ang fire alarm. Nagsuot siya ng damit ng nurse para makalusot sa mga gwardiya. Napagod siya at nadapa. Hindi na ako makakatakas. Biglang lumiwanag ang ilaw ng sasakyan. Si Don Carlos. Walang imik siyang tumayo at pinatumba ang mga unethical na doktor at nurse. Pagkatapos, nilapitan niya si Jasmine at hinalikan. Sa ospital, marami siyang tanong. Bakit ka nakatayo? Akala ko ba, nagpunta ka sa Hong Kong para magpagamot? Ihiniga siya ni Don Carlos at nilagyan ng gamot ang sugat niya. Niyakap niya ito habang umiiyak. Don Carlos, napakabuti mo. Kaya mo nang tumayo. Pinatahan siya ni Don Carlos. Huwag ka nang umiyak. Ipaglalaban ko ang hustisya para sa'yo. Nalaman ni Gary na nailigtas ni Tito Carlos si Jasmine. Sinubukan niyang umalis ng bansa pero huli na. Hinuli siya ni Aldous para harapin si Don Carlos. Alam mo ba kung ilang taon ang kulong sa kidnapping at illegal detention? Tanong ni Don Carlos. Wala nang magawa si Gary kundi lumuhod at mag-sorry. Jasmine, patawarin mo ako. Hinding-hindi kita mapapatawad, matigas na sabi ni Jasmine. Nagpadala ka pa ng hitman para saktan ako. Hindi maintindihan ni Gary ang sinasabi niya. Ayoko na siyang makita. Ibinigay ko na ang lahat ng ebidensya sa pulis, sabi ni Don Carlos.
Sa diksyonaryo ko, walang salitang forgive. Pag-uwi nila, sigurado si Jasmine na nabago na niya ang kanyang kapalaran. Aksidenteng nakasabit ang buhok niya sa butones ng damit. Pumasok si Don Carlos, dahan-dahang inikot siya at tinanggal ang buhok niya. Niyakap ni Jasmine si Don Carlos. Salamat Pangulo at lagi kang nandyan kapag kailangan kita. Lumitaw ang mga komento. Congrats Jasmine, nabago mo ang tadhana mo. Ngunit may babala, mas masaya, mas masakit, mamatay si Don Carlos sa isang trahedya. Natakot si Jasmine. Don Carlos, magpahinga ka na lang muna. Nagmamadali niyang sabi. Anong gagawin ko para mabago ang kapalaran ni Don Carlos? Humingi siya ng tulong sa mga komento. Walang lumabas na sagot. Kinabukasan, handa si Jasmine na protektahan ang Don. Nang makita niya ang isang lalaking may masamang mukha, inakala niya itong binaril si Don Carlos. Agad siyang sumigaw at sumangga, pero nagtatanong lang pala ito ng direksyon. Sa kumpanya, hindi na siya mapakali. Hinawakan niya ang kamay ng isang staff. Anong masama ang ginagawa mo? Ang empleyado ay naghahanap lang pala ng itlog sa kanyang bag. Kakaiba ang kilos ni Jasmine. Kinontak ni Don Carlos ang isang psychiatrist. Post-traumatic stress disorder, PTSD, ang diagnosis. Kailangan daw puna ng masasayang alaala ang mga nakaraang trauma. Pag-uwi, nakita ni Don Carlos si Jasmine na tulala. Bakit ka wala sa sarili buong araw? Napanaginipan ko, pinatay ka. Naiiyak na sabi ni Jasmine. Alam kong wala akong magagawa, pero nag-aalala talaga ako sa'yo. Dinala siya ni Don Carlos sa opisina at ipinakita ang security system ng bahay at kumpanya. Ngunit hindi pa rin kumbinsido si Jasmine. Pangako mo sa akin, magtatagal ka. Mabubuhay ka ng matagal. Jasmine, sabi ni Don Carlos, pangako ko sayan. Dahan-dahan siyang lumapit. Halos magkalapit na ang hininga nila. Biglang tumunog ang doorbell. Tumakbo si Jasmine para kunin ang package. Dala ang isang cake. Tumayo siya sa harapan ni Don Carlos. Kailangan kong maging matapang. Don Carlos, sabi niya, ayoko nang tawagin kang Pangulo. Inaamin ko, nilapitan kita para lang makaganti kay Gary. Pero sa paglipas ng panahon, nakilala kita. Sa tuwing kailangan kita, nandoon ka. Hindi ko alam kung kailan pero alam ko ikaw na ang nasa puso ko. Don Carlos, mahal kita. Dinala siya ni Don Carlos sa labas para manood ng fireworks. Jasmine, hindi ako romantic. Pero dahil mahal mo ako, handa akong matuto, sabi niya. Ang tunog ng fireworks ay kasing lakas ng pagtibok ng puso niya. Niyakap niya si Jasmine at hinalikan. Ang halik na yon ang patunay ng kanilang naglalagablab na pag-ibig. Lumabas ang mga komento. Halikan mo siya ng maraming beses bago pa lumitaw ang third party. Biglang dumating ang tatay ni Don Carlos. Hiniling niya sa anak na makipag-usap sa pulis para palayain si Gary. Hindi. Matigas na sabi ni Don Carlos. Kailangan niyang magbayad sa kanyang krimen. Ako ang nagpatawag sa pulis, sabi ni Jasmine. Wala itong kinalaman kay Don Carlos. Hinding-hindi ko siya mapapatawad, kaya wag niyo nang guluhin si Don Carlos. Salamat sa'yo, girlfriend ko, sabi ni Don Carlos. Gagantihan kita ng isang matamis na halik. Tinitingnan ni Jasmine ang aklat na ang 8 batas ng pabango na kulang-kulang ang mga salita. Kailan kaya magiging malinaw ang formula na ito? Mahalaga ang sikreto, sabi ni Jasmine. Pero mas kailangan natin ang creativity. Inutusan ni Don Carlos si Jasmine na pigaan siya ng lemon juice para subukan niya ang isang bagay. Pagkatapos ay inilagay niya ang juice sa pahina ng aklat. Ang init at asido ay nagpa-dilate sa hibla ng papel na nagpakita ng mga salitang hindi na nababasa. Gulat na gulat si Jasmine. Kinagat niya ang kamay ni Don Carlos para lang makasigurado na hindi siya nananaginip. Gusto kong magsama tayo para ipakilala sa mundo ang sinaunang pabango ng China. Lihim na pumasok si Manang Lucy sa opisina
at kinuhaan ng litrato ang security map ng mansion. Ngunit ang bawat galaw niya ay nasa plano ni Don Carlos. Gusto niyang mahuli ang taong nagtatago sa likod ni Manang Lucy. Nalaman niyang ang taong yon ay ang kanyang nakatatandang kapatid, si Charles Codantoy, ang panganay na anak ng pamilya. Nalaman ni Don Carlos na ang anak ni Manang Lucy ay may malaking utang, kaya napilitan siyang sumunod kay Charles. Naglagay siya ng tracking program sa phone ni Manang Lucy. Kapag ipinadala niya ang security map kay Charles, papasok siya sa server nito at kukunin ang ebidensya ng kanyang mga krimen. Naramdaman ni Charles na nahuli siya sa bitag, kaya agad niyang sinira ang kanyang cellphone. Pero huli na. Nakuha na ni Don Carlos ang lahat ng ebidensya ng kanyang illegal na transaksyon. Si Charles ay magkaiba ng ina kay Don Carlos. Sa labas, siya ay mukhang mahinahon, pero kinamumuhian niya si Don Carlos at ang kanyang ina. Kaya naman umupa siya ng tao para magdulot ng aksidente na naging dahilan ng kamatayan ng ina ni Don Carlos. Ngunit tinago ng kanilang tatay ang lahat ng ebidensya at sinabing isang aksidente lang ito. Pinadala niya si Charles sa ibang bansa at binigyan si Don Carlos ng posisyon bilang pangulo. Patuloy na hinanap ni Don Carlos ang taong tumulong kay Charles dahil ito ang tanging saksi. Ang alam lang niya, nasa 40s ito at may malaking peklat sa likod ng kamay. Napagtanto ni Jasmine na ito rin ang taong umatake sa kanya sa ospital. Naisip ni Don Carlos na gusto lang ng kanilang tatay na maging payapa ang pamilya. Ngunit si Charles ay walang pagpapahinga. Gusto niya ang korporasyon, kaya patuloy siyang gumagamit ng iba para makamtan ang gusto niya. Dahan-dahan, inalis ni Don Carlos ang lahat ng pawns para mapilitan si Charles na lumabas at kumilos ng direkta. Nagpunta si Jasmine kay Ginoong Linan Guang, ang kolektor, para humingi ng golden face, Kim Nan. Ayaw siyang kausapin ni Mr. Lee dahil abala siya. Narinig ni Don Carlos na hindi nakuha ni Mr. Lee ang paborito niyang item sa isang auction sa Hong Kong. Gusto kong ipagpalit ang kwintas na may bulaklak, sabi ni Don Carlos, kapalit ng kaunting golden face. Ang galing mo, boyfriend ko, sabi ni Jasmine at hinalikan siya sa pisngi. Nang makumpleto ang mga sangkap, nagsimula si Jasmine na gawin ang pabangong ang ningning ng buwan at bituin. Ang sariwang amoy at inosenteng ngiti ni Jasmine ay nagpatibok ng husto sa puso ni Don Carlos. Nang ilabas ang produkto, nakakuha agad ito ng impresibong benta. Lahat ng vlogger ay nagsabi na ang pabango ay amoy ng first love. Sa loob lang ng isang oras, ang ningning ng buwan at bituin ay nag-break ng record sa pre-order sales sa loob ng 10 taon. Sa isang candlelight dinner, binati ni Don Carlos ang kanyang talentadong girlfriend. Regalo ko sa'yo para sa pista ng mga puso, sabi niya, at inabot ang isang regalo. Nakita ni Jasmine na ang bracelet ay may markang X, katulad ng kwintas na ipinagpalit ni Don Carlos kay Mr. Lee. Simbolo ito ng pangalan ng aking ina. Paliwanag ni Don Carlos, ito ang koleksyon ng alahas na pinakapaborito niya. Aalagaan ko ang bracelet na ito tulad ng pagpapahalaga ko sa pag-ibig nating dalawa. Sa tabi ng mainit na apoy, dahan-dahang dumampi ang labi niya sa labi ni Jasmine. Ang halik na yon ay kasing init ng pag-ibig. Tinanggal niya ang botones ng damit nito at dahan-dahang dumampi ang labi niya sa balat ni Jasmine. Nalunod si Jasmine sa pag-ibig at nakipag-isa sa kanyang Don. Paggising niya, tinitigan niya ang mukha ng kanyang kasintahan. Hinalikan niya ito sa labi at nagtungo sa kusina para magluto ng almusal. Ngunit hinila siya ni Don Carlos. Tatangi ka na ba sa responsibilidad mo? Biglang tumawag si Aldous. Nasa hot search si Jasmine. Ang balita, kinulong ng babae ang kanyang ex-boyfriend para makipagrelasyon sa tiyuhin nito. Nagalit ang netizens at nag-boycott sa pabango. Inutusan ni Don Carlos si Aldous na alisin ang lahat ng impormasyon sa internet at imbestigahan ang nasa likod nito. Manalig ka sa akin, sabi ni Don Carlos
Habang hinawakan ng kamay ni Jasmine, ang nanay ni Gary pala ang nagpakalat ng tsismis. Ang tanga mo! Galit na sabi ni Charles sa kanyang asawa. Binabangga mo si Don Carlos. Alam niya na nagtayo ako ng sarili kong pabrika at hinarangan na niya ang lahat ng supply chain ko. Dapat lang sa'yo, sigaw ni Mrs. Lee. Lagi na lang siyang paborito ng tatay mo. Gustong gamitin ni Charles ang kanyang asawa para harapin si Don Carlos. Sa isang TV interview, sinabi ni Don Carlos na siya ang nanligaw kay Jasmine matapos mag-break ang dalawa. Palagi akong nasa tabi niya. Walang sino man ang makakasakit sa kanya. Salamat boyfriend ko, sabi ni Jasmine. Inaya ni Jasmine si Wangwang mag-shopping, pero dinala siya sa isang sorpresa. Nakita niya ang isang kalsada na punong-puno ng bulaklak at lahat ng mahal niya ay nandoon. Dala ni Don Carlos ang isang bungkos ng pulang rosas at lumapit kay Jasmine. Jasmine, sabi niya, ang buhay ko ay madilim, pero ang pagdating mo ang nagpabago sa aking mundo. Ang ngiti at kabaitan mo ang nagpainit sa malamig kong puso. Hindi lang kita mahal ngayon, kundi maging sa hinaharap. Jasmine, pakakasalan mo ba ako? Lumabas ang libu-libong komento para magbigay ng blessing. Don Carlos, yes. Pero may babala. Ang kwentong pag-ibig na ito ay magsisimulang maging masakit. Biglang tumawag si Aldous. Kinuha ni Don Carlos ang singsing. Hintayin mo ako, sabi niya at umalis. Umulan ng malakas. Hindi makontak ni Jasmine si Don Carlos. Nabalitaan ni Wangwang na sinalubong ni Don Carlos ang bumaba sa buwan niya sa airport. Gumuho ang mundo ni Jasmine nang makita niya ang litrato ni na Don Carlos at Lin Yu na magkasama. Kinabukasan, hindi pa rin umuwi si Don Carlos. Naalala ni Jasmine na bawal siyang umakyat sa third floor. Pumasok siya at nakita ang isang kwartong puno ng gamit ni Lin Yu. Lahat ay maayos. Tila inalagaan ni Don Carlos araw-araw. Tiningnan niya ang litrato nilang dalawa. Ang mapait ng ngiti ay hindi niya maalis sa kanyang mukha. Don Carlos, inaasahan mo pa rin siyang bumalik. Ano? Wala bang kabuluhan ang pag-ibig natin? Tumakbo siya sa kumpanya. Nakita niya si Don Carlos at Lin Yu na magkasama. Salamat Jasmine at inalagaan mo si Don Carlos habang wala ako, sabi ni Lin Yu. Lumapit si Jasmine kay Don Carlos. Magpaliwanag ka sa akin. Malamig na inabot ni Don Carlos ang isang tseke. Tapos na ang kontrata natin. Nawasak ang puso ni Jasmine. Naalala niya ang kanilang mga masasayang sandali. Pero lumabas ang mga komento. Huwag kang maniwala sa kanya. Hinabol niya si Don Carlos sa isang night market. Huwag kang magdesisyon ng mabilis, sabi niya. Alam kong nagsimula tayo sa kontrata, pero naramdaman ko ang pag-ibig mo. Sorry, Jasmine, sabi ni Lin Yu. Pero hindi ko kayang mawala si Don Carlos. Biglang nahulog ang isang bumbilya. Agad na tumakbo si Don Carlos at iniligtas si Lin Yu. Don Carlos, isinakripisyo mo ang lahat para iligtas ako, pero bakit mo pa rin ako itinutulak palayo? Sino man ang nasa posisyon mo, ililigtas ko siya. Malamig na sabi ni Don Carlos. Sana, huwag mo na akong guluhin. Hindi mo na talaga ako kailangan. Umalis si Don Carlos kasama si Lin Yu. Wala nang magawa si Jasmine kundi bumalik kung saan siya nagmula. Kailangan na niyang tapusin ang pangarap niyang pag-ibig. Sa halip na makipag-away, nagpasya si Jasmine na umalis at magsimulang muli sa England para ipagpatuloy ang kanyang pangarap. Samantala, sinubukan ni Lin Yu na akitin si Don Carlos. May online meeting ako, sabi ni Don Carlos, at inutusan siyang umalis at maglakad-lakad. Nabalitaan ng tatay ni Don Carlos na bumalik ang ex-girlfriend ng kanyang anak. Tinawag niya si Lin Yu. Gaano karaming pera ang kailangan mo para iwanan si Don Carlos? Alam ko na nagkamali ako, sagot ni Lin Yu. Pero mahal ko talaga si Don Carlos. Dumating si Don Carlos para sunduin si Lin Yu. Kailan ka aalis sa bahay na to? Tanong ng kanyang tatay. Kung gusto mo si Lin Yu, manatili ka at kumain kasama kami. Inalok ni Lin Yu na magluto ng 3 uri ng wontons,
Siomai na paborito ni Don Carlos. Sa labas, nakatingin si Jasmine sa bahay ng pamilya ko gamit ang binoculars. Hindi niya kayang makita si Don Carlos na mapahamak. Ito na ang ganti niya dahil binago niya ang kanyang kapalaran. Sa loob ng bahay, dinala ni Linyo ang wonton. Pero may mga komento. May lason ng wonton. Akma siyang papasok. Pero may humarang sa kanya. Pagkatapos ng pagkain, nagprotesta si Charles sa plano ni Don Carlos na bumili ng isang biotech company. Wala kang karapatan? Sa tingin mo, papalitan mo ako? Ngumiti si Charles, pero biglang sumakit ang tiyan niya. Nilason niyo ang sarili niyo? Tanong ni Don Carlos. Inutusan ni Mr. Ko ang butler na tumawag ng emergency, pero wala na silang signal. Hula ni Don Carlos, binalak ni Charles na lasunin siya, kaya pinutol na niya ang signal bago pa magsimula ang hapunan. Nag-aalala si Linyu. Don Carlos, dali na natin siya sa ospital. Alam ko na ang relasyon niyo ni Charles, malamig na sabi ni Don Carlos. Nagplano sila ni Charles na lasunin siya ng nerve agent na walang amoy. Ipaplano ni Charles na ilagay ang lason sa bag ng asawa niya para siya ang mapahamak. Kapag nakuha na niya ang korporasyon, papakasalan niya si Linyu. Nagpa-opera si Linyu para magkaroon ng mukhang katulad ni Linyu. Nang matanggap ni Mrs. Lee ang video ni Don Carlos, pinalitan niya ang lason sa bag ni Charles at inilagay sa binegar na paborito niya. Nagulat si Don Carlos. Inaasahan niyang magpapalit lang ng lason si Mrs. Lee. Pero kinamumuhian pala ni Mrs. Lee ang asawa niya dahil tinatrato silang basura. Sinisisi ko ang tatay ko dahil nagpakasal siya sa iba at pinalayas ang nanay ko. Galit na sabi ni Charles. Kinamumuhian ko ang aksidenteng yon dahil hindi ko siya lubusang mapapatay. Pinakita ni Aldous kay Jasmine ang nangyayari. Sa tingin ko, ikaw ang nagpadala ng video kay Don Carlos. Sana manatili ka at pakinggan ang paliwanag niya. Tumanggi si Jasmine. Wala na akong pakialam sa nakaraan. Ang lahat ay nakaraan na. Umalis si Jasmine. Nakita niya ang nakamaskarang lalaki at hinabol ito. Pero nawala ito. Mga komento. Nagtatago lang siya sa malapit. Naalala ni Jasmine na ang lalaki ay may amoy ng bitter herbs dahil matagal na itong gumagamit ng gamot. Ginagamit niya ang kanyang sensitibong ilong para hanapin ang lalaki. Nagpadala siya ng signal kay Wangwang at nagtagumpay si Wangwang na hilahin ang lalaki sa kotse. May witness na tayo. Mahuhuli na ni Don Carlos si Charles. Nakipagkita si Jasmine kay Don Carlos. Congrats! Naghiganti ka na. Hinila ni Don Carlos si Jasmine pabalik sa bahay pero kumawala siya. Ginawa ko to para hindi ka mapahamak. Paliwanag ni Don Carlos. Don Carlos, bakit mo ako inalis sa lahat ng plano mo? Umiiyak na sabi ni Jasmine. Natatakot kang mapahamak ako pero hindi mo inisip ang nararamdaman ko. Don Carlos, break na tayo. Jasmine, huwag kang aalis. Pakiusap, huwag mo akong iwan. Ngunit wala nang magawa si Don Carlos. Hindi niya na mababawi ang sakit na naramdaman ni Jasmine. Pagbalik niya sa opisina, nalaman niya na si Charles ay vegetative state na. Ang nakamaskarang lalaki, Wang Yong, ay iniimbestigahan ng pulis. Sina Chenping at Mrs. Lee ay nasa kulungan na. Sa gitna ng ulan, umuwi si Don Carlos. Sinabi ng kanyang tatay na inilipat na niya sa kanya ang lahat ng shares. Nagkamali ako, sabi niya. Gusto ko lang na maging balanse ang kapangyarihan sa inyong dalawa. Alam niyo ang lahat ng ginawa ni Charles, sabi ni Don Carlos. Pero mas pinili niyong magkunwari na hindi alam ang lahat para lang magkaroon ng pekeng kapayapaan. Carlos, I'm sorry. Matapos iwanan si Don Carlos, nagkaroon ng direksyon ang buhay ni Jasmine. Nagtayo siya ng sarili niyang perfume brand, ang Kinthan. Ang mga live comments ay dahan-dahang nawala dahil hindi na niya kailangan ng guidance mula sa labas. Pagbisita niya sa lumang bahay niya, nagulat siya nang makita si Don Carlos. Jasmine, matagal na tayong hindi nagkita. Binili pala ni Don Carlos ang bahay ng ibenta ito ni Wangwang dahil alam niyang babalik siya.
Pinanatili niya ang lahat at naglagay siya ng maraming litrato ni Jasmine. Napagtanto niya na palagi siyang sinusundan ni Don Carlos habang nasa ibang bansa siya. Jasmine, na-miss kita. Pero ayaw kitang istorbohin. Akala ko, malakas ako at desidido. Pero nang makilala kita, nalaman ko, mas mahal mo ang isang tao, mas natatakot kang lumapit. Jasmine, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para itama ang lahat. Biglang tumawag si Linyu. Natigilan si Jasmine. Si Linyu pala ang tumawag para magpapasundo kay Aldous. Jasmine, alam mo ba? Buwan-buwan lumilipad si Don Carlos papuntang England. Kung hindi ka uuwi, baka doon na siya lumipat. Inabot ni Don Carlos kay Jasmine ang bracelet. Jasmine, hindi kailanman naging bumaba sa buwan ko si Linyu. Ang taong mahal ko na hindi ko kayang makasama, ikaw lang. Jasmine, late man ang proposal na ito, pero ang pag-ibig ko sa'yo ay nandito pa rin. Pakakasalan mo ba ako? Hindi handa si Jasmine. Umalis siya nang walang salita. Pauwi, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Isang nakamaskarang lalaki ang dumukot sa kanya. Nakatanggap si Don Carlos ng litrato ni Jasmine. Sakto namang nag-report ang ospital na nawawala si Charles. Agad na pumunta si Don Carlos sa meeting place. Si Charles nga ang dumukot kay Jasmine. Inutusan niya si Don Carlos na umupo sa wheelchair. May bomba sa buong kwarto. Kapag nahawakan ng laser, sasabog. Piliin niyo kung sino ang papatay sa isa. Ang matitira, makakalabas ng buhay. Kinuha ni Jasmine ang kutsilyo at hinalikan si Don Carlos. Pakiusap, huwag mo akong kamuhian. Alam ni Don Carlos na sasaktan niya ang sarili niya, kaya hinawakan niya ang talim ng kutsilyo. Jasmine, hindi ko hahayaang mapahamak ka. Activate ni Charles ang bomba. Sana maging masaya kayo sa ilalim ng lupa. Ngumiti si Don Carlos, hinubad ang kanyang jacket at nagdesisyon na iligtas si Jasmine. Hinalikan niya ito sa noo. Ihahatid kita palabas. Naalala niya ang posisyon ng laser. Dahan-dahan siyang gumalaw. Ang huling laser ay galing sa taas kanan. 45 degrees pababa sa ibaba kaliwa. Sigaw ni Jasmine. Sa wakas, na-deactivate ni Don Carlos ang bomba. Niyakap niya si Jasmine. Hinarang ni Aldous si Charles. Tinawagan siya ni Don Carlos. Ang daming butas ng bitag mo. Dumating ang pulis at tumawa si Charles sa sobrang kawalan ng pag-asa. Nakipagkita si Jasmine kay Don Carlos. Alam ko na ininvest mo ang pera mo sa perfume brand ko at madalas mo ring binibisita ang lolo ko. May itatago ka pa ba sa akin? Jasmine, sabi ni Don Carlos, bigyan mo ako ng pagkakataon. 1 minuto para mag-confess, sabi ni Jasmine. Hinila ni Don Carlos si Jasmine at hinalikan. Ito ang pinakamabilis na confession. Ang halik ay kasing init ng pag-ibig niya. Sa wakas, naging matagumpay si Jasmine sa pagpapaibig sa kanyang big boss. Ang kwento ay nagtatapos sa kanilang kaligayahan.